Iniwan ng isang ina ang kanyang anak na babae sa lolo nito isang hapon. Ngunit nang sabihin sa kanya ng kanyang anak kung ano ang ginawa ng matanda sa kanya, ay halos kilabutan ng nanay niya at agad na tumawag ng pulis. Isa iyong makulimlim na hapon. Malakas ang pag-ihip ng hangin habang si Camilla at ang kanyang batang babae na anak na si Sofia ay naglalakad ng magkahawak ang kamay papunta sa bahay ni Anthony. Puno ng kuryosidad ang batang si Sofia habang nakatingin siya sa bakal na magi na pumapalibot sa property ni Anthony. Habang napansin naman ng nanay niya ang kanyang pagkabalisa, kaya naman kinausap niya ito para mapakalma ang bata. "Anak, Sofia, iiwan lang muna kita saglit sa lolo mong si Anthony sa loob ng ilang mga oras, okay? May kailangan lang kasi akong lakarin. Tungkol to sa trabaho ko pero babalik din naman ako." Pagpapaalam ng babaeng si Camilla. "Okay lang po ma, pero hindi pa po kasi ako nakakapag-stay sa bahay ni lolo dati." Saad ng batang si Sofia habang nakayuko at nakatitig sa kalsada. "Alam ko mahal, pero diba siya yung tatay ng papa mo. Kaya kahit na hindi tayo nagkakaroon ng oras para makasama siya, simula nung mamatay ang daddy mo, pamilya pa rin natin siya. At siya na lang ang natitirang pamilya natin ngayon." Pagpapaliwanag naman ng nanay niya. Tumingin na si Sofia sa kanyang nanay at tumango na sinusubukan na ipakita ang kanyang katapangan sa kanyang muka para sa bagong karanasan na kanyang kakaharapin. "Yan, ang galing talaga ng bibi ko. Sigurado naman ako makakasundo mo ang lolo mo. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon para mas makilala mo pa siya. At sigurado ako na may makikwento rin yun tungkol sa papa mo. Basta tandaan mo lang, one call away lang ako anak ha. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." Pagpapaalala pa ni Camilla habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. "Okay ma." Saad ng bata na mayroong malaking ngiti sa kanyang muka. Niyakap naman ni Camilla ang kanyang anak na babae at hinalikan ito sa kanyang noo. Pagkatapos ay pinindot niya na ang doorbell ng bahay. Nang buksan na nga ng matandang si Anthony ang pinto, nasurpresa si Camilla sa tila ba napabayaan ng itsura ng matanda. Mahalata na kasi ang katandaan ni Anthony at ang kanyang mukha ay tila ba lagi na lamang nakasimangot. Pero sinubukan niya pa rin naman na ipakita ang kanyang ngiti sa mag-ina. Tinitigan niya ang kanyang apo at kinawayan ito. "Hello Sophia, kanina pa kita hinahantay ah. Siguradong masayang magiging araw nating magkasama, pangako." Ngumiti naman ang bata sa kanya nang nahihiya at nagpaalam na sa kanyang ina habang pumapasok sa bahay ng kanyang lolo. Kinawayan ng masaya ni Camilla ang kanyang anak. Sinusubukan na itago ang kanyang pag-aalalang nararamdaman at pagkatapos ay tuluyan ng naglakad papalayo, pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit ang kanyang puso ay hindi niya may tatangging nasasaktan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na mahihiwalay siya sa kanyang anak at talaga namang hindi siya sanay dito. Ang babaeng si Camilla kasi ay isang determinado at matapang na babae. Siya ay nasa 30 taong gulang na at mayroong istorya sa buhay na punong-puno ng pagsubok at paghihirap. Lumaki kasi siya sa isang bahay ampunan, kaya naman lagi niyang pinapahalagaan ang importansya ng pamilya at naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagmamahal na kaya nitong magpabago ng mga buhay. Hirap sa buhay ang babaeng si Camilla simula pa noong una at maging sa pinansyal na pangangailangan nito ay hindi niya nga nakukuha. Kaya naman kinikailangan niyang magtrabaho ng part-time para masuportahan ang kanyang sarili. Sa edad nga na 24 ay nakilala niya ang lalaking si Rodrigo, isang dedikado at mapagmahal na mekaniko. Nahulog sa isa't isa ang dalawa at sa loob lamang ng maigsing panahon ay tuluyan nga silang nagpakasal at binayaan na nga rin sila ng kanilang kauna-unahang anak na pinangalanan nilang Sophia. Ngunit talaga namang magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa buhay ni Camilla ilang mga buwan pagkatapos ipanganak ni Sophia. Ang kanyang asawa kasi ay nakapanlulumong namatay dahil sa isang aksidente na nangyari sa isa sa mga sasakyan na inaayos niya mula sa mechanical shop kung saan siya nagtatrabaho. At kahit na nakatanggap man sila ng compensation dahil sa aksidente, ay hindi naman sapat ang perang ito para masigurado na masusuportahan ni Camilla ang kanyang anak sa loob ng mahabang panahon. At simula nga noon
ang babaeng si Camilla ay binigay na ang lahat ng kanyang makakaya para sa pagpapalaki kay Sofia at sa edukasyon nito, na kung saan ay tumatayo na nga siyang nanay at tatay sa parehang pagkakataon para sa bata. Sa paglipas pa ng mga oras ay hindi na nga mapaghiwalay pa ang dalawa, na kung saan ay magkasama nilang hinaharap ang mga problema sa buhay at sinusuportahan ang isa't isa. Ang trahedya ding nangyari sa asawa niyang si Rodrigo ay nagpalakas lamang at nagpatibay sa pagmamahalan ng nanay at ng anak niyang si Sofia. Kaya naman, may tuturing sila na matalik na magkaibigan. Samantala, si Ginoong Anthony naman, ang tatay ni Rodrigo, ay lagi lamang mapag-isa at misteryosong tao. Nakatira siya sa labas ng syudad, kung saan ang kanyang bahay ay napapaligiran ng isang malaking hardin. Matapos nga mamatay ang kanyang anak, ay mas lalo niya lamang gustong mapag-isa, na kung saan ay hindi niya na nga rin nagagawang makontak ang kanyang manugang at kanyang apo na si Sofia. Sa unang mga taon ng pagkamatay ni Rodrigo, sinubukan naman ni Camilla ang lahat ng kanyang makakaya para kahit papaano ay makontak at makausap niya ang lola ni Sofia. Ngunit ang lahat ng kanyang mga pagsubok na mapalapit sa matanda ay tila ba nagsisilbi lamang balakid sa sakit at pagdadalamhating nararamdaman nila pareho. Kaya naman sa paglipas pa ng mga panahon ay mailap na nga lang ang pagbisita nila sa matanda, hanggang sa ang koneksyon ng magkaibang pamilyang ito ay tila ba bigla na lamang nawala. Ang batang si Sofia naman ay lumaki na napapakinggan at nalalaman ang mga istorya tungkol sa kanyang tatay. At kahit na hindi niya ito nakilala, ay malaki ang paghanga at pagmamahal na nararamdaman niya dito dahil sa mga memoryang iniwan nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit, buhay man ng lolo niya, ay misteryo pa rin naman para kay Sofia kung anong klase nga ba si Ginoong Anthony. Meron lamang siyang kakaunting mga memorya sa matanda na mukhang seryoso at talaga namang hindi lapitin ng mga tao. Bata pa lamang si Sofia ay iniisip niya na may tinatagong sikreto ang misteryosong matanda na ito sa kanyang misteryosong bahay. Kaya naman para kay Camilla ay talaga namang hindi ang lolo ni Sofia ang gusto niya sanang mag-alaga sa kanyang anak. Hindi kasi ito komportable na iwan ang kanyang anak na babae sa matanda. Pero kinikailangan niya na kasing maghanap ng trabaho. At noong sa wakas na nakakuha na nga siya ng interview para sa isang maayos na trabaho bilang isang waitress, ay namomroblema naman siya kung saan niya iiwan ang kanyang anak. Kinikailangan niya na lamang natanggapin na ang matandang si Anthony na lamang ang natatangi niyang pagpipilian para mag-alaga kay Sofia sa loob ng ilang mga oras. At ayun nga ang nangyari. Sa bahay ng matanda, nang makaupo na nga si Sofia sa sofa sa loob ng bahay, ay bigla na lamang nagsitaasan ang kanyang buong mga balahibo. Naninibago talaga siya sa lugar. Mukha itong napakadilim at walang kabuhay-buhay. Ang mga pader kasi sa loob ay madilim at mahina ang mga ilaw, na tila ba bawat mga sulok ng bahay ay nagtatago ng mga sikreto. Ang batang si Sofia ay nasa 6 na taong gulang pa lamang, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit nakaramdam siya ng pagkatakot at pag-aalala. Habang si Anthony naman, na maiging nakatingin sa kanyang apo, ay nagsalita habang mayroong mulat na mga mata at medyo puwerisadong ngiti. "Huwag kang mag-alala, apo. Alam ko na yung bahay ko parang kakaiba kaysa sa mga nakasanayan mo, pero pinapangako ko sa iyo na punong-puno ng mga interesanteng bagay itong lugar na to. Ito halimbawa, gusto mo ba makakita ng isang special na kwarto?" Saad ng lalaki habang kinukuha ang kamay ng kanyang apo at dinala niya ito papunta sa isang kwarto. Umayaw naman ang babae at sinabi niya na okay lamang daw siya sa sala, pero nagpatuloy pa rin ang matanda. Naalalayan siya papunta sa hallway habang nagsasalita ito sa nakakatakot niyang boses. "Sige na, apo, magsasaya tayo." Samantala, si Camilla naman ay nagmamadali na sa kalsada na merong mabigat na puso dahil iniwan niya ang kanyang nag-iisang anak sa lolo nito na hindi nga nito ganoon kakilala. Ang pag-aalala at kabalisahan ay talaga namang kitang-kita sa mukha ng babae. Kaya naman ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila ba napakadilim at hindi mapakali. Ang panahon noong araw na iyon ay makulimlim at mahangin. Ang mga tuyong mga dahon ay lumilipad papunta sa lupa na tila ba ay gumagawa ng senaryo
na nagpapakita kung ano rin ang nararamdaman ng nanay na si Camilla noong mga oras na iyon. Sa wakas ay nakarating na nga siya sa lokasyon kung saan siya i-interviewin. Ito ay isa lamang maliit na restaurant at nakaupo sila sa komportableng pwesto. Huminga ng malalim ang babaeng si Camilla habang sinusubukan na pakalamahin ang kanyang sarili at mag-focus sa importanteng bagay na nasa kanyang harapan. Gusto niya gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makuha ang trabahong ito. Pero ang pag-aalala niya para kay Sofia ay patuloy pa rin naman na gumugulo sa kanya. Nang makapasok na nga siya sa establishmento, binati siya ng manager. Isa itong lalaki na medyo may katandaan na, pero may palaki-ibigang ngiti naman at halata sa postura nito na isa siyang professional. "Good morning. You must be Camilla. Kanina pa kami naghihintay sa iyo. Sige na, pumasok ka." Saad ng lalaki. Nagsimula ang interview sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya ng mga skills at kung meron na nga ba itong karanasan. Ngunit ang kawawang babae ay nahihirapan na mag-focus sa mga sagot na kanyang sasabihin. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nahihirapan siyang makabuo ng mga salita. Hindi niya na nga rin maitago pa ang takot na nararamdaman niya tungkol sa seguridad ng kanyang anak. Kakaiba talaga ang nararamdaman niya. At ang takot na ito ay talaga namang kumakalat sa bawat parte ng kanyang katawan. Nang dahil sa kakaibang kinikilos ni Camilla, ay tuluyan na nga siyang napansin ng manager at nagtanong ito sa kanya. "Parang medyo ninenervous ka ata. Okay lang ba ang lahat?" Nag-alinlangan muna si Camilla bago sumagot. Ayaw niya kasi na maipakita sa manager na mahina o hindi siya karapat-dapat sa trabahong ito. Pero alam niya na hindi niya na nga may tatago, ang kanyang nararamdaman ay nagpaliwanag na siya. "Sorry po, medyo nag-aalala lang po kasi ako ngayon. Iniwan ko po kasi yung anak ko sa lolo niya. At ito po ang kauna-unahang pagkakataon na magkakasama sila. At alam niyo po yun, medyo hindi po kasi talaga ako mapakali. Natatakot po ako kung ano na pong ginagawa nila." Tumango naman ang lalaki sa kanya na tila ba'y naiintindihan nito ang mga sinasabi ni Camilla. Mababakas din na merong simpatya sa titig ng lalaki sa kanyang harapan. "Alam ko na yung pagiging isang ina ay isang napakalang responsibilidad. At normal lang na mag-alala ka. Pero sigurado naman ako na okay lang siya. Kaya pwedeng ituloy na natin yung interview at subukan mo na mag-focus. Okay?" Nang dahil nga doon ay nagpatuloy ang interview at ginawa nga ni Camilla ang lahat ng kanyang makakaya para sagutin ang bawat mga katanungan na binabato sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya ay patuloy pa rin siyang nilalamon ng kanyang pag-aalala. Iniisip niya na baka mawala na ng tuluyan ang malaking oportunidad na ito. Nang matapos na nga ang interview, malaki ang pagpapasalamat ng babaeng si Camilla sa manager at umalis agad ng restaurant. Naginawaan na ang kanyang pakiramdam pero patuloy pa rin ang pagka-nervyos niya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya para makuha ang trabaho. Pero ang importante na lamang sa kanya ngayon ay makabalik sa kanyang anak na meron ng siguradong trabaho. Kaya naman determinado siyang makahanap ng trabaho noong araw na iyon at ginugol niya ang natitira niyang mga oras na naglalakad-lakad sa buong syudad habang nagbibigay ng kanyang mga resume at naghahanap ng iba pang oportunidad. Mababakas ang pagkapagod at kawalan ng pag-asa ng babae sa bawat mga hakbang na ginagawa niya. Ngunit hindi na siya pwedeng tumigil ngayon. Napakahirap ng kanyang buhay at ang kanyang walang kapaguran na paghahanap ng stable na trabaho ay iniisip niya na lamang na isa pa ring pagsubok na kailangan niyang harapin sa pang-araw-araw para masuportahan ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Namamagana ang kanyang mga paa at meron na rin siyang napakalaki at may itim na eye bags na nagpapakita lamang kung gaano kakomplikado at nakakapagod ang araw na iyon. Nakakaramdam ng matinding pressure si Camilla habang nagdadaan ng mga oras dahil alam niya na ang bawat mga minutong lumilipas ay ang mga oras din na wala siya sa tabi ni Sofia na nagdudulot para mabalisa lang siya ng sobra. Nang malapit na ngang lumubog ang araw, ay nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa na makahanap pa ng trabaho noong araw na iyon. Ang kaawa-awang si Camilla ay humarap sa napakaraming mga interview at namigay ng hindi na nga mabilang ng mga resumes, pero tila ba ay walang gumana sa lahat ng mga ito. Ang kanyang kapaguran at kawalan ng pag-asa ay nagtambak-tambak lamang habang sinusubukan niya na naman na
lagpasan ang darating na gabi na puno ng kalungkutan at pag-aalala. At nang magsimula na ngang umilaw ang bawat mga poste sa syudad, ay napagdesisyon na ni Camilla na kinikailangan niya nang makabalik sa bahay ni Anthony at kunin ang kanyang maliit na anak. Mahirap man ang araw na iyon pero hindi siya pwedeng ma-depress dahil kinikailangan siya ng kanyang batang anak. Nakadepende sa kanya si Sofia. Ngunit sa pagbalik niya sa bahay ng kanyang biyanan ay hindi pa rin natatapos ang pag-aalalang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay napakahaba ng kanyang biyahe. Ramdam na ramdam ni Camilla ang bigat ng kabalisahan at iba't iba pang mga malalabong bagay na buhat-buhat niya sa kanyang balikat. Tila ba ay may nararamdaman siyang kakaiba na parang may mali. At dito nga ay nagsimula na siyang mag-isip ng iba't iba pang mga posibilidad na kung ano na nga ba ang nangyari at ginawa ng kanyang anak sa loob ng mga oras na iyon na hindi niya ito kasama. Nang dahil dito ay mas lalo lamang siyang natakot. Sa kabilang dako, sa mga pagkakataon na ito, ang lalaking si Anthony at Sofia ay lumabas na sa secret room na tinatawag ng matanda na kung saan ay dito nga nila ginugol ang buong hapon nila. Lumuhod ang matanda at tinignan ng mata sa mata si Sofia at nakipag-usap dito ng mayroong misteryosong ngiti. Sekreto lang natin to ha, okay? Hinding-hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino yung ginawa natin. At sa mga pagkakataon na iyon ay kumatok na nga ang nanay sa pinto. Nahihirapan na siyang pigilan ang pagkabalisang nararamdaman niya. Gustong gusto niya nang makita muli ang kanyang batang anak. At gusto niya na ring malaman kung ano nga bang ginawa nito buong maghapon. Agad namang binuksan ng matanda ang pinto. At nakita ni Camilla na ang kanyang batang anak ay nasa may sala at kinukuha ang kanyang backpack. Dito ay may naramdamang kakaiba at mali si Camilla sa atmosphere ng bahay. At nang dahil doon ay napuno siya ng pagtataka sa isipan nang mapagtanto niya na okay lang naman ang kanyang anak. Pero hindi niya pa rin naman maiwasan na pansinin ang kakaibang bagay na napapansin niya sa lugar. At sa pagitan ng maglolo na si Sofia at si Anthony, talagang may nararamdaman siyang kakaiba dito. Isang bagay na tanging mga magulang lamang ang magkakaroon ng kutob. Nang makita niya na nga ang kanyang anak na si Sofia, ay lalo lamang lumakas at tumindi ang pag-aalalang nararamdaman niya. Ngayon ay mas balisa na siya kaysa kanina. Habang naglalakad ang babae papunta sa pinto, ay nagpaalam si Anthony sa kanya. Mahina itong nagsalita sa mismong tenga ng bata. Tandaan mo kung anong sinabi ko, Sofia. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, okay? Tumango naman ang bata sa kanya at naglakad na papalayo ang matanda. Hinayaan niya na ang mag-ina na muling magkita. Hindi naman tanga si Camilla at nakita niya ang palitan ng mga salita at kakaibang ikinikilos ng matanda at ni Sofia. Kaya naman, lalo lamang lumaki ang pag-aalala niya. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari noong wala siya. Pero nang sabihin sa kanya ng matanda kanina na wala namang kahit na anong binahagi sa kanya ang bata o kinuwentong kahit ano, ay lalo lamang nakaramdam ng pagkatakot si Camilla at hindi na nga siya komportable. Mahigpit na niyakap ng nanay ang kanyang anak. Gumaan naman ang pakiramdam niya na okay naman ang lahat. Pero sa parehang pagkakataon ay nakakaramdam pa rin siya ng pag-aalala sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Sofia at ng kanyang lolo. Ang pakiramdam na ito ay talaga namang hindi maalis-alis sa kanya at tila ba pinapahirapan siya bawat mga sandali. Ano nga ba talaga ang sikretong ayaw ipaalam ng lolo ni Sofia? Maya-maya pa ay ngumiti na nga ng pilit ang babaeng si Camilla sa kanyang biyanan. Sinusubukan niyang itago ang pag-aalalang nararamdaman niya at nagsalita siya. Salamat sa pag-aalaga po ng apo niyo ngayong araw. Sobrang laking tulong niyo po. Binalik naman ni Ginoong Anthony ang ngiti sa kanya at direktang tumingin sa bata. Sabay sabing, wala yun. Pwedeng-pwede mo siyang dalhin dito kahit kailan mo gusto. Ang kakaibang tingin ng matanda na binigay nito sa kanyang apo ay talaga namang nagpataas ng mga balahibo ni Camilla. Agad silang nagpaalam dito at dumiretso sa sasakyan, pauwi sa kanilang bahay. Ngunit habang nasa kalsada sila, ay sinusubukan ng nanay na si Camilla na magsimula ng isang usapan kasama ang kanyang anak. Naku-curious siya kung ano nga bang nangyari buong maghapon. So, anong ginawa niyo ni lolo mo ngayong araw? Mahinhin na tanong ni Camilla
habang nakatingin ng nag-aalala sa kanyang anak. Nag-alinlangan muna ang bata at tila ba iniiwasan nito ang titig ng kanyang ina. Bago ito tuluyang sumagot. Wala po, naglaro lang po kami. Saad ng bata. Naglaro ng ano? Pagpupumilit pa ni Camilla. Dito'y nararamdaman niya na merong ayaw sabihin si Sofia o ikwento sa kanya. Napakagat ng labi ang batang si Sofia. Halos kinakabahan ito at hindi makompleto ang bawat mga salitang binibigkas niya na nagdulot para lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ni Camilla. Nagpakita po siya sa akin ng mga bagay na masasakit. Biglang saad ni Sofia. Numuti ang mukha ni Camilla nang marinig niya ito at nahirapan siyang manatiling kalmado habang siya ay nagmamaneho. Sobrang alarming ng salitang ito para sa kanya. Natatakot siya na baka nangyari nga ang kanyang pinakakinatatakutan. Kaya naman sinubukan niyang kontrolin ang kanyang boses. Kahit nasa loob niya ay nanginginig-nginig pa siya. Dahan-dahan niyang tinanong ang bata. Anak, anong ibig mong sabihin mga bagay na masasakit? Ngunit ayaw magsalita ni Sofia. Hindi ko po pwedeng sabihin, Mami. Tumingin sa malayo ang batang babae at humarap sa gilid kung nasaan ang bintana ng kotse. Sinubukan pa rin naman ng nanay niya na itago ang kanyang pagpapanik at nakiusap sa kanyang anak. Sophia, kailangan mong sabihin sa akin ng lahat. Mahal, ano ba talagang nangyari? Dagdag pa nitong tanong. May pinakuha po siya sa akin. Saad ng bata. Pero hindi. Sinabi po sa akin ni Lolo na bawal ko daw pong sabihin. Pagpipilit bigla ng bata. Anak! Ngayon ay hindi na nga matago pa ng nanay ang kanyang pag-aalala. Pwede mo namang sabihin sa akin ng kahit na ano. Mahal, anong sinasabi mong pinakuha ng lolo mo? At bakit niya pinakuha yun sa'yo? Pagpupumilit rin ni Camilla sa bata. Hindi ko po yun gusto, Ma. Natatakot po ako. Pero nasa tabi ko po kasi siya at sinabi niya na kailangan ko daw pong kunin yun para makita ko kung ano po ba talaga yun. Dito ay nagsimula ng manikip ang dibdib ni Camilla at halos tumulo na ang kanyang mga luha. At pagkatapos, anong nangyari anak? Pakiusap, sabihin mo kay Mama. Iniling ng bata ang kanyang ulo habang nabobuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po kasi talaga pwede, Mama. Sinabi niya po na sekreto ko lang po yun at hindi daw po namin pwedeng sabihin kahit kanino. Pinangako ko po yun, Mama. Nang marinig ni Camilla ang mga salitang ito, ay hindi na nga mapigilan pa ng kawawang babae ang pag-aalalang nararamdaman niya simula pa noong araw na iyon. Mabilis na tumulo ang mga luha sa kanyang muka at hindi napigilan ang kanyang pag-iyak habang sinusubukan niya pa rin na ilagay ang atensyon niya sa kalsadang kanilang tinatahak. Ang pag-iyak ni Camilla ay nakaapekto na kay Sofia na nagsimula na nga ring umiyak at hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang nagawa niyang mali. Mama, may nagawa po ba ako? Saad ng bata habang umiiyak. Wala anak, wala kang ginawang masama. Natatakot lang si Mama, nag-aalala sa kung anong nangyari, okay? Sagot naman ni Camilla. Sinusubukan niya rin na pakalmahin ang kanyang anak sa kabila ng katotohanan na maging siya ay nagpapanik rin. Nang makarating na nga sila sa kanilang bahay, agad na kinuha ng babae ang kanyang telepono at tumawag ng pulis. Habang may nanginginig-nginig pang mga boses at mapait na luhang tumutulo sa kanyang muka, nakipag-usap siya sa pulis. Pakiusap, kailangan niyo kong tulungan. Iniwan ko yung anak ko sa lolo niya at pagkatapos sinabi niya na may ginawa daw sa kanya yung lolo niya. Pero ayaw niyang sabihin kung ano yun sa akin. Sinabi niya na sekreto lang daw yun. Basta ang malinaw, may pinakuha daw siya sa anak ko. May pinahawak siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Desperado na ako. Bungad niya sa pulis sa kabilang linya. Kaya naman, mabilis na ginawa sa police station ang report at ginawa itong opisyal. Samantala, sinunod naman ni Camilla ang binigay ni instruction sa kanya ng pulis at nakipagkita siya sa ilang mga agents kinabukasan na sinamahan naman siya papunta sa bahay ni Anthony. Kailangan niyang sundin ng mabuti ang naging plano ng mga pulis at yun nga ang ginawa niya.
Tinawagan ni Camilla ang matandang si Anthony. Sinabi niya na kinakailangan niya ulit iwan ang kanyang anak dito sa loob ng ilang oras. Agad namang sumang-ayon ng matanda na meron pang malamig na boses na nagdulot para halos maiyak si Camilla nang marinig niya ito. Kaya naman agad naman silang pumunta sa bahay. Sinusubukan niya na itago ang pagka-nervyos na kanyang nararamdaman habang ibinibigay niya si Sofia sa lolo nito. Nagkukunwari siya na walang problema at pagkatapos ay umalis na nga rin siya. Ngunit nang makaalis na siya at makalabas ng bahay, ay mabilis na sinara ng matanda ang pintuan. At dito ay minonitor na ng mga pulis ang audio mula sa isang nakatagong microphone na nilagay naman nila sa blouse ng bata. Malakas ang pagtibok ng pusong nararamdaman ni Camilla dahil sa muling pagkakataon ay hinayaan niya na naman ang kanyang anak na mapag-isa kasama ang matandang iyon. Pero sinigurado naman ng mga pulis na walang mangyayari sa bata. Kinakailangan lamang kasi nila itong gawin para magsilbing bitag at mahuli nila ang matanda kung may gagawin man itong masama. Kaya naman, masinsinan silang nakinig sa dalawa habang nag-uusap ito. Noong una parang normal lang naman ang lahat. Hanggang sa sinabi na ng matandang lalaki ang mga salitang, "Tara apo, pumunta tayo sa sikretong kwarto." Nang dahil dito ay halos may himatay ang nanay nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagsimula siyang magsisisigaw-sigaw at nagmakaawa sa mga agents na rescuehin na ang kanyang anak mula sa halimaw na iyon. Agad namang kumilos ang mga pulis at pinasok ang bahay habang hinahanap ang maglolo na si Anthony at Sofia. Nakisama sa kanila si Camilla habang natatakot kung ano nga ba ang kanilang malalaman. Dahan-dahan sila na pumasok sa bahay at maingat nilang ginawa ang kanilang operasyon dahil natatakot sila na baka hindi nila mahuli sa akto ang kriminalidad na ginagawa ng matanda. Nang tuluyan na silang makapasok sa loob, ay pinuntahan nila ang sikretong kwartong sinasabi ng matanda at doon ay narinig nilang nag-uusap ang dalawa. "Ito Sofia, hawakan mo to." "Yan, tama, hawakan mo yan," saad ng matanda. At sa mga pagkakataon na ito, ay tuluyan na ang sinira ng mga agents at pulis ang pinto. At laking gulat ng lahat sa kanilang nakita. Ang iniisip kasi nilang nakadidiring krimen na ginagawa ng matanda ay kabaliktaran sa kanilang nakita. Sa loob kasi ay nakakita sila ng maliwanag na laboratorio na kung saan ay nakakalat ang iba't ibang mga tools sa may sahig. At sa gitna nga ng kwarto ay naroroon ang matanda at ang batang si Sofia habang magkasama na bumubuo ng isang maliit na makina. Takot na takot si Ginoong Anthony kaya naman agad siyang napatanong, "Ha? Anong nangyari? Ano pong maitutulong ko sa inyo?" Wala ni isa sa kanilang nakakaintindi kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Nagkatinginan sa isa't isa ang mga pulis na baka sa kanilang mga ekspresyon ng pagkasorpresa. Agad nilang tinanong ang matanda, "Anong nangyari dito?" Saad ng isa sa kanila, matigas na boses. Habang ang matandang si Anthony naman ay nalilito sa mga nangyari at sumagot, "Tinutulungan lang ako ng apo ko na tapusin tong proyekto ko. Pero kayo, anong ginagawa niyo sa bahay ko? At Camilla, ikaw ba yan?" Sa mga pagkakataong ito ay nakita niya na nga ang babae na nasa likod ng mga pulis. Hindi nga rin alam ni Camilla kung ano ang iisipin o sasabihin sa kabila ng katotohanan na sobrang gumaan na ang kanyang pakiramdam ay hindi niya naman alam ang sasabihin niya sa kanyang biyanan. Kaya naman nang mapansin ng mga pulis ang ekspresyon sa mukha ng babae at ayaw nilang mapahiya ito ay sinubukan nilang magpalusot. "Nakatanggap lang po kasi kami ng isang tip mula sa hindi kilalang tao at sinusubukan lang po namin tignan kung totoo yun." Pagpapaliwanag ng isa sa kanila. "Anonymous tip? Nang ano?" "Tinuturuan ko lang naman yung apo kong si Sofia tungkol sa pagmemekaniko," saad ng matanda. Habang si Camilla naman na patuloy pa rin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tinignan ng kanyang anak na si Sofia at nagtanong, "Totoo ba yun anak? Ayun lang ba talaga yung ginagawa niyo dito?" Tumango naman ang bata sa kanya at sinabing, "Opo mama, tinutulungan ko lang po si lolo na gumawa ng isang robot," sagot ng bata. "Pero bakit sinabi mo na sikreto lang yung ginagawa niyo?" Tanong ulit ng nanay na talaga namang naguguluhan. Sinabi niya po na
Isikreto ko lang po yun kasi baka daw po hindi niyo magustuhan na gumagamit po ako ng mga tools na to. Masakit po talaga siya hawakan pero lagi naman pong nasa tabi ko lang si Lolo para tulungan ako at hindi po ako masaktan. At doon ay napag-alaman nila na si Ginoong Anthony ay isa palang talentadong inventor na talaga namang mahal na mahal ang pagmemekaniko at robotics. Siya rin ang nagturo sa kanyang anak na si Rodrigo ng lahat ng mga nalalaman nito. Kaya naman matindi ang pagmamahal at koneksyon ng dalawa para sa pagbuo at pagdiskubre ng iba't ibang mga bagay. Ngunit nang mamatay nga si Rodrigo, ay sobrang napagsakluban ng langit at lupa ang matanda. Kaya naman tinalaga niya ang kanyang sarili para maparangalan ang alaala ng kanyang namayapang anak. Tinarbaho niya ng mag-isa para matapos ang imbensyon na dinisenyo naman nilang pareho ng magkasama ni Rodrigo. Ang ginagawa nila ay isang assistant robot na kung saan ay makakatulong ito sa mga tao sa mga pang-araw-araw nilang gawain at makapagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga bahay. Meron itong espesyal na kahulugan para sa matanda at kay Rodrigo dahil nagsisilbi itong representasyon ng pinagsamang utak at puso ng mag-ama sa kanilang ginagawa at sa ganitong paraan din ay makakatulong sila sa iba. Ito ang isang bagay na talaga namang pinapahalagahan nilang mag-ama. At sa kabila ng katotohanan na napakagaling at may tuturing na genius ni Ginoong Anthony sa larangang ito, ay pinili niyang isikreto ito at ayaw niyang ipakita sa iba ang kanyang skills at kaalaman sa paggawa ng ganitong kagagandang mga bagay. Sa katunayan nga niyan ay kakaunting mga tao lamang ang nakakaalam sa kanyang mga inbensyon at ng potensyal ng kanyang mga ginagawa para sana makapagpabago sa buhay ng mga tao. Sa kabilang dako nga, lahat ng mga tao sa loob ng kwarto ngayon ay napagtanto kung gaano kalaking misunderstanding ang nangyari. Mabilis na nilapitan ni Camilla ang kanyang biyanan habang naluluha-luha pa ang kanyang mga mata nang hingi ito ng kapatawaran dahil sa pagdududa nito sa kanya. Niyakap naman siya ng matanda at sinabi na, "Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko yung mga takot at pag-aalalang nararamdaman mo. Naiintindihan kita." Pagpapagaan ng loob ng matanda sa kanyang manugang. Kaya naman simula nga noong araw na iyon ay palagi nang binibisita ng mag-ina ang matandang si Anthony. Dito ay mas nakilala pa nila ang matanda tungkol sa passion nito at nagkaroon din sila ng maraming mga pagkakataon na bumuo ng masasayang alaala. Lalo lamang tumatag ang kanilang relasyon. Samantala ay nakikita naman ni Camilla si Ginoong Anthony bilang father figure at emotional support para sa kanyang buhay, lalong-lalo na para sa kanyang anak na si Sofia. Makalipas nga ang ilang mga buwan na pagsusumikap at dedikasyon, sa wakas, handa na ang imbensyon ni Mr. Anthony. Ang assistant robot ay talaga namang napatunayan na isang revolutionary invention at malaking tulong para sa mga tao. Nakakuha ito ng atensyon ng iba't ibang mga kumpanya na interesado sa kanyang proyekto. Kaya naman napagdesisyonan niya rin na gawing legal ang kanyang imbensyon at ipangalan ito sa ilalim ng kanyang pamilya. Nang sa gayon ay magkaroon siya ng seguridad at karapatan sa kanyang imbensyon. Mabilis na naibenta ang robot na kanyang ginawa at ang dating malungkot na matanda ay naging napakayaman na ngayon. At dahil nga sa hindi na halos nila pinoproblema ang pera, ay wala naman nang hihilingin pa ang matandang si Anthony, kundi ang mapalapit pa sa kanyang nag-iisang pamilya ngayon, na si Sofia at ang nanay nitong si Camilla. Kaya nga hindi nga naglaon ay inimbitahan niya ito na tumira sa iisang bahay kasama siya. At simula nga noon ay lalo lamang naging mas matatag ang kanilang pagsasama. At naging isa na nga silang tunay na pamilya na nagbabahagian ng mga masasayang alaala habang natututo at lumalago. Pero hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pagmamahal na binigay sa kanila ng yumaong si Rodrigo. Ngayon ay kayang-kaya na nilang suportahan ang isa't isa para mag-move on sa pagkawala ng isa sa pinaka-importanting tao sa kanilang buhay. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.